Who am I? God of Blackfield. Ang kwento nito ay isang sundalong magaling sa larangan ng pakikidigma na si Kang Chan. Kahit anong dami ang kalaban niya ang kanyang masasagupa, kaya niya itong malampasan. Ngunit sa hindi inaasahan trahedya sa kanilang misyon ng kanyang mga kasama, lahat sila ay naubos sa gabing iyon. At pagkalipas ng 3 taon, siya ay nagising sa isang ospital sa South Korea mula sa isang katawan ng isang estudyante na tumalon sa bubungan ng paaralan dahil sa karahasan ng pangbubuli. Hindi maunawaan ng mga bully kung bakit bigla na lang itong lumakas mula ng pagbalik nito sa paaralan. Bagamat mahina man ang katawan na pinuntahan ng kaluluwa ng dating sundalo, mula sa kanyang karanasan, baliwala lang sa kanya ang ganitong laban. Who am I? God of Blackfield. Patuloy na kinakausap ni Kang Chan ang dalaga, bumabagabag na umaasang kahit sa coma ay maririnig man lang nito ang kanyang tinig. Ipinakilala niya ang sarili sa isip ng nakahimbing na bata, siya si Kang Chan, 3rd year sa Sinmak High, at buong kusa niyang ibinahagi ang mga nangyari sa kanya. Sinabi niyang hanggang sa simula ng 3 taon, palagi siyang pinipila ng pera at pinapagawa ng mga errands. Maaaring pamilyar yun kay Sujan, pinangako niyang buhay pa siya. Dahil nakuha na ni Sujan ang kanyang dugo, huwag umalis, bumangon, sabay-sabay silang babalik paaralan. Ibinanggit niya na papatulan niya ang sinumang magpapahirap kay Sujan, na inalagaan niya na ang iba't ibang grupo mula sa mababang hanggat sa mataas na antas, at kung hindi man naniwala si Sujan, dapat daw siyang bumangon at tingnan mismo. Sa likuran, tahimik na nakikinig ang doktor, ang tanging tunog lamang ay ang mekanikal na paghinga ng life support. Patuloy si Kang Chan, kilala mo ba sina Cha So-yin at Moon Gijan? Dumaan sila sa kaparehong bagay at ngayon nag-e-enjoy na ring pumasok sa paaralan, tiisin man niya ang mga pangalang Heo Yun-sil at Lee Ha-jan, huwag siyang mag-alala, nagbago na sila. Bagaman pagkatapos raw niyang hampasin sila ng halos mamatay, kung babangon lang si Sujan, makakatanggap daw siya ng taos-pusong paghingi ng tawad mula sa kanila. Matapos niya yon, napansin ng doktor ang kakaibang pagbabago sa monitor at napalaking ang mga mata. Tumayo si Kang Chan, inulit ang pangalan niya nang may panalangin na alalahanin ng dalaga ang sinabi, kapag nagising ka, ako ang unang tutulong. Papalabas na siya nang biglang tumaas ang bilang sa life support, mula sa 80 naging 110 ang ipinapakitang numero. Nagkaroon ng kaguluhan, agad kumilos ang doktor, tumawag ng nurse at pinatawag ang mga magulang, mabilis na sinuri ng doktor ang lagay ng dalaga, nag-alala si Kang Chan at nagtanong kung baka masamang epekto yun. Nilinaw ng doktor na kabaligtaran, mas aktibo ang vital signs. Sa isip ni Kang Chan, malinaw niyang nakita ang paggalaw, gumalaw ang dalaga. Nagmadaling pumasok ang mga nurse at dumating ang mga magulang na umiiyak. Sa ilang oras ng may sensinang pagsusuri, dahan-daang nagkamalay ang dalaga. Tinawag ng ina ang pangalan ni Sujan nang may pag-iyak at pag-asa. Pinigilan siya ng doktor at sinabihan na pansamantala munang lumabas dahil marami pa silang kailangang gawin. Ngunit hindi agad makaalis ang ina at kailangang sigawan ng doktor ang tuloy, kumilos, upang maagapan ang mga susunod na hakbang. Sa labas ng ICU, hinihintay ng lahat ang hatol, ilang oras ang lumipas, tila walang hanggan, at saka lumabas ang doktor na basa sa pawis, pagod ngunit may dalang payo. Agad na nagtanong ang mga magulang ni Sujan kung ano na ang nangyayari, mahinahon silang sinagot ng doktor na, sa ngayon, ang pulso at paghinga ng kanilang anak ay unti-unti nang nagiging matatag, ngunit nang tanungin ng ina, then, mariin itong ipinaliwanag na masyado pang maaga para magbigay ng tiyak na sagot. Napilitang banggitin ng ina na kanina lamang ay nagmulat ng mata si Sujan, at tinawag pa sila ng doktor upang pumasok, subalit maingat na ipinaliwanag ng doktor na mahirap ipaliwanag ang ganitong sitwasyon, maaari lamang itong isang biglaang pag-angat ng enerhiya bago muling humina. Ngunit maaari din naman na ito ay senyales ng totoong paggaling, kaya't kailangan munang obserbahan si Sujan hanggang gabi. Sa narinig, wala nang nagawa ang ina kundi ang mapahagulhol. Pagkatapos noon, nilapitan ng doktor si Kang Chan at inanyayahan itong bumaba. Malungkot na tumingin muna si Kang Chan sa mga magulang ni Sujan bago siya sumama. Habang nasa elevator, tinanong niya ang doktor kung may naitulong ba talaga siya. Maingat itong sinagot ng doktor na hindi pa tiyak ang lahat,
at kailangan pa nilang maghintay. Ngunit idinagdag nito na kahit hindi sa medikal na paraan, malaki ang naitulong ni Kang Chan sa aspeto ng psikolohiya, at yun ay isang mahalagang bagay. Tumango lamang si Kang Chan at mahinang sumagot na mabuti kung ganoon. Kinabukasan, habang nakahiga lamang si Kang Chan at nagmumuni-muni, dumating ang doktor na may ngiti sa labi. Kaagad siyang nagtanong kung ano na ang lagay ni Sujan. Masiglang ibinalita ng doktor na maganda ang naging tugon ng katawan ng dalaga at tila unti-unti nang nagiging matatag ang kondisyon nito, kaya't may pag-asa silang tinitingnan ang mga susunod na oras. Kasabay nito, sinuri rin ng doktor ang sugat ni Kang Chan, ipinaliwanag niya na maayos ang paggaling ng sugat sa kamay at simula ngayong araw ay mas manipis na ang ipupulupot na benda, ngunit pinaalalahanan din siya na kung sakaling manginig ang kanyang kamay habang may hawak, agad siyang magbalik para masuri. Tahimik lamang itong tinugon ng tango ni Kang Chan. Pagkatapos ay lumapit naman ang doktor kay Dero, inalis niya ang benda sa balikat nito, nilinis, maingat na ginamot. Sabay sabing hindi rin naman masama ang kalagayan nito. Tumayo si Dero upang magbihis, ngunit bago tuluyang umalis ang doktor ay muling tumawag si Kang Chan at nagtanong kung maaari bang maging mas malinaw ang kanilang pisikal na kondisyon kaysa sa mga malabong sagot gaya ng "not bad". Ngumiti lamang ang doktor at ipinaliwanag na pareho silang may maraming salik na dapat isaalang-alang, kaya't mahirap magbigay ng tiyak na paliwanag. Mas mabuti aniya kung magpahinga muna at maghintay ng may pasensya. Hindi pa nakontento si Kang Chan at nagtanong kung maaari ba silang makalabas ng ospital kinabukasan. Diretsyong sagot ng doktor ay, mula sa pananaw ng medisina, imposibleng mangyari yun, ngunit agad din siyang ngumiti at nagbiro. Paalala na kailan ba sila naging masunurin sa mga sinasabi niya. Sa narinig, napangiti ng malapad sina Kang Chan at Dero, at bago tuluyang umalis ang doktor, nag-iwan pa ito ng bili na pag-usapan na lamang nila muli bukas, matapos makita kung ano ang magiging kalagayan ng dalawa. Agad na tumingin si Dero kay Kang Chan at tinanong kung ano ang balak nito simula bukas. Walang pag-aalinlangan na sumagot ang bida na marahil ay magiging mas tahimik na ang lahat, lalo na't si Team Leader Kim ay kasalukuyan ding nakakonfine sa ospital. Kasunod nito, si Kang Chan naman ang nagtanong kung may partikular bang plano si Dero. Sagot ni Dero, humiling siya na makapasok bilang isang contract teacher sa paaralan. Napatahimik si Kang Chan sa narinig, ngunit natawa si Dero at idinagdag na pansamantala lang yon, na para bang isang temporary teaching position lamang. Dagdag pa niya, balak niyang magpahinga ng 1 taon, isang paraan na para ring killing 2 birds with 1 stone, lalo na't marami pa ring assembly members na nagtatangkang ipagbili ang mga sikreto ng militar. Sa narinig, tumango si Kang Chan at sumang-ayon na totoo nga ang sinabi nito. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Pagtingin niya, ang ambasador pala ang tumatawag. Agad naman niyang ibinalita na makakalabas na sila kinabukasan, ngunit hindi doon nagtapos ang usapan. May mahalagang bagay na ibinahagi ang ambasador, na nakatanggap daw ito ng tawag mula kay Vasily. Sa narinig, agad naglarawan sa isipan ni Kang Chan ang mukha ng taong yun, ang hindi ka nais-nais na anyo ng Russian handler mula noong nakaraan. Napakunot ang kanyang noo at sa isip niya ay nagtanong kung bakit ito biglang sumulpot muli. Habang iniisip pa ni Kang Chan ang tao na yon, biglang muling nagsalita ang ambasador. Mahirap daw ipaliwanag ang lahat sa telepono, kaya mas makabubuting personal silang mag-usap, at hinihiling ng ambasador na makipagkita mismo sa ospital. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Kang Chan at agad niyang tinanong kung gaano ito katagal bago dumating. Ngumiti ang ambasador at sinabi na maaari siyang makarating sa loob ng 10 minuto, bagay na agad na naunawaan ng bida. Nag-usisa si Dero kung ano naman ang pakay ng ambasador, kaya ipinaliwanag ni Kang Chan na si Vasily mismo ang nakipag-ugnayan dito. Marahil ay may mahalagang bagay, at darating na nga raw ito kaagad. Nagulat si Dero, at sa pagkasabi niyang napaka-urgent nga siguro ng usapin, tumayo na ito at nagpas siyang bumalik sa kanyang silid. Pinigilan siya ni Kang Chan at sinabing manatili na lamang, ngunit tumanggi si Dero, ipinaliwanag niyang hindi naman niya mauunawaan ang kanilang pag-uusap, at baka maging alanganin pa ang presensya niya, kaya hiling niya na ipaalam na lamang sa kanya ang magiging usapan pagkatapos. Doon lamang natauhan si Kang Chan na totoo nga, hindi naman marunong ng French si Dero, at pumayag na rin. Ilang minuto ang lumipas bago kumatok ang pinto. Pumasok ang ambasador, kasama ang kanyang bodyguard. Masaya nitong napansin na mas maganda na ang lagay ni Kang Chan, na ngayon tuluyan ang nakakaayos ng sarili. Ngunit hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ambasador at agad idinetalye ang dahilan ng kanyang pagmamadali. Si Vasily daw ay humihiling ng mediation. Naguluhan si Kang Chan sa sinabi, kaya pinaliwanag ng ambasador, ang nais ni Vasily ay magkaroon ng palitan ng mga katawan, ang mga Korean operatives na namatay sa operasyon sa Mongolia kapalit ng mga multinational bodyguards na natagpuan sa bahay ni Yang Jinwoo. Nagtaka si Kang Chan kung ano ang dahilan ng lahat ng iyon.
ngunit iginiit ng ambasador na dahil Russia ang gumaganap na tagapamagitan, hindi na mahalaga kung ano ang motibo o resulta, yun daw ang hindi dapat bigyan ng labis na diin. Gayunpaman, nanatiling palaisipan kay Kang Chan kung bakit si Vasily mismo ang gumagawa ng ganitong hakbang. Ipinaliwanag ng ambasador na ang naturang tao ay hindi naman talaga uri ng taong nakikialam sa ganitong bagay, lalong hindi siya ang karaniwang nauuna sa pangunguna, kaya't nagbunsod ito ng hinala, ginagamit lamang marahil ni Vasily ang dahilan ng mediation upang makapasok sa Korea. Naisip ni Kang Chan na kung nais naman itong bumisita, maaari naman siyang basta pumunta, ngunit nilinaw ng ambasador na totoo yun, may kakayahan siyang gawin yun anumang oras. Ang mas nakakapagtaka raw ay kung bakit kailangan pang gumamit ng ganoong kapayat na dahilan para lamang magtungo rito. Doon mariin niyang ipinahayag ang kanyang conclusion, walang ibang dahilan, kundi si Kang Chan mismo. Sa puntong yun, natigilan ang bida, kung siya nga ang pakay, bakit pinaliwanag pa ng ambasador na dalawang bagay ang hiningi ni Vasily, una, ang mamagitan sa palitan ng mga katawan sa gobyerno ng Korea, at pangalawa, ang makipagkita kay Kang Chan. Lalong nagtaka ang binata at tinanong kung bakit nais siya nitong makita, sagot ng ambasador, maraming bansa na raw ang nakikita siya bilang isang uri ng kahalili, na tila siya ang susunod sa yapak ng mga taong nag-iwan ng marka sa larangan, na pabuntong hininga si Kang Chan, hindi makapaniwalang naririnig ang ganoon, para bang biro lang yun, ngunit malinaw na seryoso ang pahayag. Dagdag pa ng ambasador, hinihingi ang kasagutan bago mag-Miyerkules, kung papayagan ng gobyerno ng Korea, darating daw si Vasily sa Biyernes, at mismong sa paliparan gaganapin ang palitan ng mga katawan. Naiwan si Kang Chan na nag-iisip, hindi niya moari ang tunay na intensyon ni Vasily, lalo pat pati ang mismong ambasador ay tila hindi rin sigurado. Sa bandang huli, napatanong na lamang siya, ano nga ba ang tingin ng ambasador sa lahat ng ito? Sumagot lamang ang ambasador na sasang-ayon siya sa anumang desisyon na gagawin ni Kang Chan. Kaya umiling ang bida sa ambasador na maging tapat at nagtanong kung may ideya ba ito sa tunay na nangyayari. Ngunit sagot lang ng ambasador na sa ngayon ay wala pa siyang tiyak na nalalaman, kung tungkol man sa kanyang hinala, oo, mayroon siyang ilang iniisip. Dagdag pa niya, gusto rin niyang personal na makaharap si Vasily, nais niyang malaman kung bakit ang taong yun na kilala sa kanyang kayabangan ay personal na pupunta ng Korea upang makipagkita kay Kang Chan. Naunawaan naman ito ng bida at naitanong kung dapat ba siyang makipag-ugnayan sa pamahalaan ng Korea, napangiti ang ambasador at sinabing mas mabuting huwag na muna, dahil sa maraming dahilan, sa itsura man o sa praktikalidad ng sitwasyon, tumango lamang si Kang Chan bilang tugon. Idinagdag pa ng ambasador na dapat ay maibigay niya ang kanyang sagot bago magtanghali ng Miyerkules. Kapag nakuha niya ito, agad niyang aayusin ang schedule kay Vasily, na itanong naman ni Kang Chan, may pag-aalala, kung tatanggapin kaya yun ng pamahalaang Koreano. Sinabi ng ambasador na huwag siyang mag-alala, dahil malamang ay magiging lubos na nagpapasalamat ang mga ito. Si Kang Chan naman ay sumagot na kung yun ang sinasabi ng ambasador, malamang ay totoo nga. Ngunit ipinaliwanag ng ambasador na kung sakaling makialam ng husto ang Russia, maaaring hindi na kayang protektahan si Kang Chan ng pamahalaang Koreano, posibleng magsama-sama laban sa kanya ang Russia, China, Estados Unidos, at maging ang United Kingdom, maaari pang ang makisali ang Japan at North Korea kung lalala ang sitwasyon. Sinabi naman ni Kang Chan na naiintindihan niya ang babala, ngunit kung magiging ganoon nga kasama ang lahat, hindi ba't pati ang ambasador ay mapapahamak rin dahil sa kanya? Binanggit pa niya ang isang gintong alituntunin na naipapasa sa mga ahensya ng intelihensya. Ngunit sagot ng ambasador, kapag nagsimula ka raw na mahulog o magkaroon ng pagkakagiliw sa isang tao, dapat agad ay putulin ang lahat ng ugnayan. Naitanong tuloy ng bida, ano ang mangyayari kung hindi ito gagawin? Biglang natahimik ang ambasador. Kaya sinabi ni Kang Chan, tila ba mahirap bang sabihin yun? Ang sagot lang ng ambasador ay pakiusap na ipaalam sa kanya ang pasya bago mag-Miyerkules, at siya na ang bahala sa lahat. Napaisip si Kang Chan, iniiwasan ng ambasador ang tunay na sagot, ngunit inisip niyang hindi na rin siguro nararapat na igiit pa yun sa ganoong sitwasyon. Sa huli, pumayag siya at sumang-ayon na gawin ang nararapat. Masaya namang tumayo ang ambasador at naghanda ng umalis. Habang sila ay palabas, tahimik lang silang pinagmasdan ni Kang Chan. Nang tuluyan na silang makalabas sa pintuan, napatingin siya sa kanyang telepono at tinawagan si Team Leader Kim. Biglang lumipat ang eksena sa labas, kung saan magkasamang umiinom ng kape sina Kang Chan at Dairo. Nagulat si Dairo at nagtanong kay Kang Chan, hindi ba't tila may kakaiba sa lahat ng nangyayari? Napaisip tuloy si Kang Chan at naitanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya nasabi ni Dairo na kahanga-hanga nga ang kapitan,
Ngunit sa totoo lang isa lang itong lalaking mahusay lumaban at mabilis maghilom ng sugat. Tinanong niya kung makatwiran ba talagang magsanib puwersa ang Russia, China, US, UK, Japan, at North Korea dahil lamang sa kanya. Ngunit mariing inisip ni Kang Chan na yun mismo ang kanyang punto, mas may saysay kung sila'y nahati sa 2 o 3 paksyon na nagbabantaan at nag-aalitan, idinagdag pa niya na sana matapos na ang lahat upang muling mamuhay sila ng mapayapa, yun ang matagal na rin niyang sinasabi sa kanyang sarili. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang telepono ng bida, may natanggap siyang mensahe mula sa dalagang Pranses, nakasaad doon na ang unang episode ng kanilang drama ay nakakuha ng 7% ratings. Nabanggit agad ni Kang Chan kay Dairo ang balitang yun, na para bang hindi maganda ang naging resulta, ngunit nanlaki ang mga mata ni Dairo at hindi makapaniwalang ganoon ang iniisip niya. Ipinaliwanag ni Dairo na sa kasalukuyang panahon, hindi na ganoon karami ang nanonood ng live sa telebisyon, maraming replay options at online platforms ang ginagamit ng mga tao, kaya't ang 7% para sa unang episode ay itinuturing na isang magandang simula. Mas lalo pang nilinaw ni Dairo na sa kabila ng ingay na dulot ng balitang umiikot kay Yang Jinwoo, nagawa pa ring makakuha ng mataas na atensyon ang palabas, buong kumpiyansa siyang ngumiti at sinabing siguradong aabot yun sa 20% pagdating ng kalagitnaan ng season. Ngunit tila walang naintindihan si Kang Chan sa dami ng paliwanag, kaya napabuntong hininga na lamang si Dairo at sinabing kalimutan na ang usapan, hiniling na lang niya na mag-reply si Kang Chan kina Michelle at So Hien ng simpleng pagbati ng "Great job", ngunit bago pa niya magawa yon, biglang napalingon si Kang Chan nang tawagin siya ng isang tao. Kitang-kita sa ekspresyon ng doktor ang taranta, at malinaw na kanina na pala silang hinahanap dalawa. Agad na ipinaabot ng doktor ang kanyang balita, si Sujan ay tuluyan ng nagising mula sa coma. Sa narinig, kapwa nagulat sina Kang Chan at Dairo, at halos mapatayo sila sa kanilang kinauupuan, hindi sila makapaniwala sa magandang balitang kanilang natanggap. Ipinaliwanag ng doktor na bagamat nagrereklamo pa si Sujan ng sakit, maayos na ang tibok ng kanyang puso at normal na rin ang kanyang temperatura. Labis ang tuwa na makikita sa kanilang mga mukha, sa ngiti ng doktor ay idinagdag pa niya na sa mga ganitong sandali niya tunay na nararamdaman ang gantimpala ng pagiging isang manggagamot. Ngunit may kasunod na balitang hindi inaasahan, ayon sa doktor, tila hindi naaalala ni Sujan si Kang Chan, sandaling napatigil ang bida at hindi makapaniwala, ngunit ipinaliwanag ng doktor na hindi naman niya tuwirang tinanong ang dalaga, naramdaman niyang awkward ang ganoong usapan kaya't nagkunwari na lamang siyang walang alam. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Kang Chan, para sa kanya, sapat nang nagising ang dalaga. Hindi na mahalaga kung maalala siya nito, mas mainam kung tuluyan itong gagaling at makakauwi. Ipinaalala ng doktor na malamang ay kailangan pang manatili ni Sujan sa ganoong kondisyon ng mahigit 1 taon, at pagkatapos ng oras ng dalaw ay nais ng mga magulang nito na makausap siya. Ngunit sagot ni Kang Chan, mas mabuting matapos na ang lahat at siya mismo ay lalabas na rin kinabukasan, sumang-ayon naman ng doktor. Ngunit hinikayat siyang pag-usapan ulit yun sa mga susunod na oras. Kinagabihan, habang kumakain si Kang Chan, muling dumating ang doktor, ipinaabot nito na iginiit ng mga magulang ni Sujan ang kagustuhang makausap siya upang maipahayag ang kanilang pasasalamat, wala nang nagawa ang bida kundi sumama. Sa harap ng mga magulang ng dalaga, bakas ang labis na tuwa at pasasalamat. Ngunit tanging tugon ni Kang Chan ay hindi siya ang dapat pasalamatan, ang lahat ay dahil sa direktor ng ospital. Mula naman sa ina ni Sujan ay dumating ang mga salitang puno ng pag-unawa, na sana ay huwag niyang masyadong dibdibin ang pagkawala ng alaala ng kanilang anak. Ngumiti si Kang Chan at sinabing batid niya ang pakiramdam ng isang taong nalilito at naguguluhan, at sapat na para sa kanya na magising at muling makahinga si Sujan. Isang card ang iniabot ng ama ng dalaga, ipinaliwanag nitong isa siyang propesor sa universidad at, bagamat maaaring hindi perpektong ama, handa siyang tumulong anumang oras na kakailanganin, magalang na nagpasalamat si Kang Chan. Bago sila maghiwa-hiwalay, sinabi pa ng ama na kung siya ay lalabas na bukas, gayon din sila, at salamat kay Kang Chan, makakatulog silang mahimbing sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Dito na pumutol ang doktor sa kanilang pag-uusap, at inanyayahan silang lahat na magtapos ang kanilang pag-uusap sa gabing yun. Tumayo sila at isa-isang naghanda sa pag-alis, dala ang magkahalong ginhawa at pasasalamat. Bago umalis si Kang Chan, napansin niyang may litrato sa lamesa ng doktor, na ituro ito at napangalan ng doktor na may napakagandang asawa at 3 anak. Napaisip si Kang Chan kung hindi ba napapagod ang doktor sa palagiang pag-overtime, at ngumiti na lamang ang doktor, sinabi niyang naiintindihan ng pamilya niya ang ganitong gawain, at kapag may sapat na pera, wala raw reklamo. Tumingin si Kang Chan at tumugon na siguro nga. Kinabukasan, naglakad sina Kang Chan at Dairo palabas ng ospital.
Nang bumukas ang sariwang hangin, napansin ni Darrow ang magandang panahon at parehong napangiti sila sa taglagas. Bago maghiwa-hiwalay, nagpasya silang umupo muna sa isang coffee shop. Doon, nagtanong si Kang Chan kung natutuhan na ba ni Darrow ang lahat tungkol sa katawan na ginamit nito ngayon. Mabilis na binalika ni Darrow ang panunuya na kung hindi niya matututunan ay hindi siya makakapagsalita ng ganoon kabagis ang Korean. Nagpalitan sila ng maiikling biro at bahagyang pangungutya, hanggang napunta ang usapan sa mas seryosong bagay, ang pagdating ni Vasily at ang posibleng gulo mula sa pagkakasangkot ng iba't ibang bansa. Habang nagkakape, dumating ang mensahe kay Darrow, isang espesyal na admission certificate mula sa Seoul National University para kina Kang Chan. Lumilitaw ng hindi makapaniwalang reaksyon si Kang Chan, hindi niya inaasahan yun, pero dali-dali rin niyang inisantabi ang imbitasyon. Natatawa si Darrow at sinabing susubukan niyang kausapin ang mga tumawag, ngunit mariin si Kang Chan, huwag na lang. Ayaw niyang sumama sa anumang seremonya. Kinagabihan, pag-uwi ni Kang Chan sa bahay, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang ina. Hindi pa man siya nakakapagsalita ng maigi, hinayla siya nito papunta sa kusina para kumain. Sa hapag, nagulat siya sa mga salitang lumalabas mula sa mga magulang, mga balitang may bigat at takot, ipinahayag ng mga magulang na may narinig silang mga ulat. May mga bansa daw na sinusubukang hadlangan ang kanilang anak dahil sa kontrobersya at interes na nauugnay sa Eurasian Railway, may mga puwersang tumitingin kay Kang Chan bilang potensyal na banta o gamit, at nagdulot iyon ng matinding pag-aalala sa kanila. Napatingin si Kang Chan sa kanyang mga magulang, hindi sigurado kung paano sasagutin ang ganoong bigat. Ipinahayag ng ama na may mga taong kumontak at nagbigay babala, sinasabing may mga lihim na pag-uusap sa likod na hindi nila lubos na uunawaan. Ngunit malinaw na ang pangalan ni Kang Chan ay lumilitaw sa mga ulat, na puno ang kusina ng isang katahimikan na mabigat. Ang mag-ina ay nagbabadya ng pag-aalala dahil malaman nilang maaaring ginamit ang kanilang pamilya bilang bahagi ng isang mas malaking laro ng kapangyarihan. Sa loob ni Kang Chan, umusbong ang bagong damdamin, pagkabigla, pagkabahala, at isang pagnanais na protektahan ang mga nagmamahal sa kanya. Hindi pa malinaw kung ano ang kahihinatnan nito. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na simpleng estudyante lamang ang kanyang pagkakakilanlan sa mata ng mundo, at ang katahimikan ng kanilang hapagkainan ay napalitan ng alon ng hindi mapagsidhing pangamba at pag-iingat. Hindi makasagot si Kang Chan sa sinabi ng kanyang mga magulang, at pilit na lamang siyang ngumiti upang itago ang bigat ng kanyang iniisip, ngunit nagpatuloy ang kanyang ina, buo ang pananalig, at sinabi na narinig daw niya na ang kanilang anak mismo ang pumihil sa lahat ng panganib. Idinugtong pa nito na silang mag-asawa ay lalakas rin, upang hindi maging sagabal sa mga ginagawa ng kanilang anak para sa bayan. Napatingin si Kang Chan sa kanila, at mahina niyang sinabi na hindi na nila kailangang gawin yun. Tahimik niyang pinagmasdan ang kanilang mga mukha at sa isip niya, hindi siya sigurado kung tapos na ba ang mga suliranin o lalo lamang lumaki ang sitwasyon. Gayunpaman, nakaramdam siya ng ginhawa sa makita niyang malusog pa rin ang kanyang ama at ina. Maya-maya, nagsalita ang kanyang ama at nagyaya na kung tapos na silang kumain ay lumakad muna sila saglit. Pumayag agad si Kang Chan, ngunit sa isip niya, tila may nais sabihin ng kanyang ama nang sila lamang dalawa. Sa paglabas nila ng bahay, magkasabay silang naglakad, napatingin ang ama sa sugat na nasa kamay ng anak at agad itong tinanong. Ipinakita ni Kang Chan ang nababalot na palad at magaan na ipinaliwanag na bagaman mukhang malala dahil sa benda, hindi naman yun ganoon kaseryoso. Napangiti ang ama sa narinig at pansamantalang gumaan ang kanyang loob. Ngunit biglang nagbago ang tono ng kanyang ama, mula sa pagiging magaan ay naging mabigat at seryoso. Mahigpit na binanggit nito ang pangalan ng kanyang anak, dahilan upang tumingin si Kang Chan na may pagtataka. Sa sumunod na mga salita ng kanyang ama, nabunyag ang mas mabigat na bagay. Kamakailan lamang, nakapagsaluraw sila ng kanyang ina kasama ang Pangulo, ang punong ministro, at ang pinuno ng National Intelligence Service. Sa gabing yun, ipinaabot ng Pangulo na nais siyang italaga bilang kinatawan ng Korea para sa Eurasian Railway Project. Nabigla si Kang Chan at hindi napigil ang itanong kung bakit siya, gayong isa pa lamang siyang estudyante sa mataas na paaralan, naisip niyang tiyak na hindi mananahimik ang oposisyon at ang media sa ganitong balita, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na gagamitin ng gobyerno ang rason na hindi nila maaaring tanggihan ang rekomendasyong mula kay Ambassador at sa mismong chairman ng komite ng proyekto. Bigla namang natahimik ang paligid, naisip ni Kang Chan ang bigat ng nakalatag na desisyon at sa huli lumingon siya sa kanyang ama, nagtanong kung ano ang palagay nito, ngunit nanatiling tahimik ang ama, malalim ang iniisip, tila sinusukat ang magiging kapalit ng hakbang na ito para sa kanilang pamilya at para sa bansa.